Ernesto, malalim ng gabi. Mas mabuti pang umuwi na tayo. Ihatid mo na ako. Hindi na masaya ang daan kasi wala ng kuryente. Ano bang ikinakatakot mo? Kasama din naman natin ang kapatid ko na si Milet. Hindi ka pagagalitan ng inay mo. Kami nang magpapaliwanag na galing tayo sa handaan. Ay, tsaka meron namang mga kandila oh. Parang hindi na magandang pakiramdam ko eh. Para kasi may nakatingin sa atin na nagbabantay kanina pa. Lumabas na tayo dito sa bahay. Ano bang sinasabi mo? Pati ako kinikilabutan sa'yo eh. Basta umalis na tayo dito. Alam mo naman na bagong lipat lang kami sa lugar na to eh. Kayo lang ni Milet ang kakilala ko dito. Kaya nga kita'y sinama dito. Para magkaroon ka ng mga bagong kakilala. Tapos nagyahiya ka na kagad. Ha? Aswang! Pinasok tayo ng aswang! Lumabas na tayo ng bahay! Mamamatay tayo lahat dito! Naku po! Yung mga kandila na tumba na! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. May mga pangyayari na minsan ay mahirap ipaliwanag. May mga lihim na kahit anong gawing pagtatago, darating ang panahong lalabas din ang katotohanan. Pero sa pagbubulgar ng katotohanan, ang kapalit ay panganib na parang napakahirap takasan. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Amy, at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalan Gina. Sa ngayon na isa na akong senior citizen, kaya ang libangan ko na lamang ay ang panunood ng telebisyon at pakikipaglaro sa aking mga apo. Hanggang minsan ay marinig ko sa inyong channel ang kwento ng ating mga kababayan tungkol sa mga aswang. Kaya muli kong naalala ang aking karanasan na may kaugnayan din sa mga aswang noong ako'y 25 anyos pa lamang. Maaaring isipin ng iba na mali ang ginagawa ko. Pero gusto ko sanang itanong sa inyo, Miss Amy, at sa lahat ng mga tagapakinig. Hanggang kailan ba dapat bayaran ang utang na loob? Kailan ba magiging tama ang mali? Kung palagi itong pagtatakpan, kayo na po ang humatol. Saklolo! Sinalangin kami ng aswang! Tulong! Mabuti narito kayo. Nagpapatrolya kami ng marinig namin ang sigaw ninyo. Nasaan ang aswang, Ernesto? Naroon po sa loob ng bahay. Sinapal niya ang kapatid kong si Milet. Tulungan ninyo ako! Mga kapitbahay! Tulungan natin si Milet! Iligtas natin sa aswang! Ayun ang aswang! Tumatakas siya! Habulin natin ang walang iyang-iyan! Kinagat niya ang kapatid ko! Ernesto, lumalaki ng apoy! Nasa loob pa ng nasusunog na bahay si Milet! Tulungan natin ang kapatid mo, baka buhay pa siya! Sergeant Abel, kayo na pong bahala sa aswang. Tutulong ako sa pag-apula ng apoy. Sige, Ernesto. Kami na ang bahala sa walang niyang aswang na yun. At nahati nga ang atensyon ng mga tao. May mga humabol sa aswang at mayroon namang mga tumulong para patayin ang apoy na nagsisimula ng lumaki. Nagmamadali na pumasok sa loob ng nasusunog na bahay si Ernesto. Makalipas lang ang ilang sandali ay lumabas na siya. Nabuhat-buhat na ang duguan niya ang kapatid. Agaw buhay na si Milet. Pero pinilit pa rin itong magsalita. Mayroon siyang ibinulong kay Ernesto bago tuluyang nalagutan ng hininga. Milet! Kapatid ko! Ayop talaga matandang aswang na yon!
Kung nadugtungan pa sana ng kahit 1 minuto lang ang buhay ni Milet, masasaysayin niya kung sino ang halimaw na yon. Yun na nga sinasabi ko kanina eh. Kung nakinig ka lang sana sa akin, umalis na agad tayo. Di na sana tayo aabutan ng aswang. Eh di sana, hindi na kasama si Milet sa mga pinatay ng aswang. Sabi ni Milet, 2 sumalakay na aswang. Kaya nakagat din ang ibang mga bisita. Kaya lang hindi na rin nakalabas dahil nasusunog ng bahay. Ernesto, ilayo na natin si Milet dito. Lumalaki ng sunog, halika na. Huwag kang mag-alala, Milet. Ikaganti kita sa mga walang aswang na yon. Hindi ako titigil hanggat hindi sila napapatay. Umalis na tayo dito, lumalaki ng apoy. Nadami ng ibang mga bahay, dalian mo na, Ernesto. Nang tumingin si Ernesto sa paligid ay nakita nga niya na malaki na ang sunog. Nadami na kasi ang mga katabing bahay. Palibhasa ay nasa squatters area kami at ang mga bahay naman ay mga yari sa kahoy at plywood. Kaya madaling modliyab ang mga iyon. Kaya naman ang mga tao roon ay nagtulong-tulong na para apulahin ang apoy. Pero dahil malaki na nga iyon, ay meron namang mga tumawag sa bumbero. Halos kalahating oras pa ang lumipas bago dumating ang mga truck ng bumbero. Galing sa iba't ibang lugar. Malapit sa tondo at binumba ang sunog. Pero dahil malawak na ang sunog ay nahirapan silang patayin. Makalipas naman ang 1 oras ay muli naming nakita sina Sergeant Abel at ang mga kasama niyang pulis. Nakita ko na nakatingin sa akin ang isa sa mga iyon. Sergeant Abel, ano nangyari? Naabutan niyo ba ang aswang na sumalakay sa amin? Nakatakas sila. 2 pa lang ang aswang. Pero alam ko na, tinamaan siya ng tauhan ko. Hindi nga lang napuruhan dahil pumasok na sa madidilim na eskinita. Malawak na ang sunog, Sargento. Kulang pa mga dumating na bumbero. Nagradyo na kami sa mga malalapit na fire station. Maya-maya lang ay tiyak na darating na mga yon para tumulong sa pag-abula ng apoy. Gina, kumakalat ang apoy. At papunta na yun sa lugar na inuupahan ninyo. Puntahan mo ng itay mo. Pero paano ka at si Milet? Ako nang bahala sa kapatid ko. Puntahan mo ng mga magulang mo. May edad na rin sila. Baka natataranta ng mga yun sa ngayon. Gusto mo bang samahan na kita pauwi sa inyo, miss? Huwag na, sir. Kaya ko na sarili ko. Naku, miss. May gumagala ng 2 aswang. Baka makasalubong mo ang mga yun. Sige ka. Sir, nagkakagulo na ang mga tao. Sa palagay mo ba mabibiktima pang mga yun? Mag-isip ka nga. Aba, pwede silang sumalisi, miss. Kasi kapag ganitong nagkakagulo ng lahat at nakatuon sa sunog, ay malaya silang makakapambiktima. Malapit lang naman ang bahay namin, sir, kaya wag mo na ako alalahanin. Hindi ko na pinansin ang iba pang sasabihin ng pulis na kasama ni Sergeant Abel. Umalis na ako at umuwi na. Nalaman ko na malawak na nga ang sunog at malapit na sa aming bahay na inuupahan. Pero ang mas ikinagulat ko, sa halip na timba at tubig ang hawak ng mga tao, ay itak at pamalo. Hinahabol nila ang 2 aswang. Galit na galit ang mga tao kaya nagtago na lamang ako. At hindi na tumuloy sa amin. Napansin ko kasi na nilalamon na rin ng apoy ang mga bahay na malapit sa amin. Lumayo na ako doon at nagpunta sa plaza kung saan naroon ang mga tao na nasunugan. Hinahanap ko doon ang aking mga magulang. Hindi ko sila nakita sa karamihan ng tao. Naisip ko na hindi sila pumunta roon kaya naglakad na ako palayo roon. Nang mapadaan ako sa madilim na eskinita. Gina, anak, nandito kami. Nay! Mabuti naman tigtas kayo. Nasaan po si Itay? Nandito ako. Tulungan mo ako. Nahirapan ako kayo. Tama pala sinabi ng pulis ng mabol sa inyo kanina. Nabaril daw niya yung isang aswang. Kaya nga magpapagaling ako at babalikan kong walang niyang pulis na yun. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat? Hindi niyo muna pinag-aralan ng paligid bago kayo sumalakay. Paano kasi itong itay mo? Masyadong apurado.
nagkaroon patuloy ng malaking sunog. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa ating inuupahang kwarto kasi nasunog na. Isa pa, nakilala na kayo ng mga tao ron. Kailangan na natin lumipat ng ibang lugar para magtago. Sige, umalis na tayo dito habang amala pa ang mga tao sa nangyayaring sunog. Alam na mga tao na sugatan ng aswang. Kapag nalaman nila bukas na nasugatan ako, maiisip nila na ako nga yung aswang. Lumipat tayo sa medyo malayo dito sa Tondo. Sa bandang Quiapo tayo maghanap ng mauupahan. Ay, wala na tayong mga damit. Nasunog na lahat. Pero dala-dala ko ang pera natin. Kaya mayroon pa tayong magagamit. Huwag niyo nang isipin yun, Nay. Ang mahalagay walang nangyaring malala sa inyo. Mabuti ganito lang nangyari. Tayo na. Umalis na nga kami sa Tondo habang nagkakagulo pa ang mga tao. Maraming mga nasunugan sa mga taga roon. Dahil sa sunog kaya kahit sumabay kami mablakad, sa mga taong umaalis sa lugar, ay hindi kami gaanong napansin. Kaya nakalayo kami sa lugar na iyon. Nang makalabas kami ng squatters area at makarating sa kalsada, ay meron kaming nasakyan na jeep papunta sa Quiapo. Nang makarating kami sa Quiapo ay wala naman kagad kaming mahanap na mauupahang bahay. Kung kaya sa bangketa ng palengke, na lamang kami saglit nagpahinga. Maghahanap na lang muna ako ng karton na mahihigaan natin, Hay. Dito muna kayo. Mas maganda kung sa ilalim ng tulay tayo magpahinga. Hindi tayo mapapansin ng mga tao rong. Tama ang itay mo. Humanap ka na muna ng karton bago magpunta sa ilalim ng tulay. Sige po, dito na lang muna kayo. Sumunod ka na lang sa amin doon sa tulay, Gina. Hindi kami pwedeng tumambay dito. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Itay. Kaagad akong nag-ikot sa palengke. Pero dahil gabi na ay sarado na ang mga tindahan at groceria sa palengke. Mabuti na lang at may mga natatanaw akong karton sa tambakan ng mga basura. Hindi pa rin iyon nahahakot ng mga truck kaya kaagad kong kinuha nang makita ko na pwede pa naman iyon na gawing pangsapin. Kaagad akong nagpunta sa ilalim ng tulay kung saan naroroon ang aking mga magulang. Kaagad kong inilatag ang 2 karton kaya nakaupo doon ng maayos si Itay. Itay, malalim bang naging sugat nyo? Yung dito sa bewang ko, lumaplis lang. Yung sa hita ko tumagos sa kabila kaya tagusan ang sugat ko. Walang yung pulis na yon. Umanda siya kapag gumaling ako eh. Babalikan ko siya. Sa susunod kasi, matuto kang mag-antay. Sugod ka ng sugod. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Pati si Gina ay muntik na mapahamak sa'yo. Mabuti na lang at hindi na siya tumuloy sa bahay. Kung nagkataon ay baka siya pa ang hinuli ng mga tao. Oo nga eh. Mabuti na lang nakalayo ka agad ako doon. Pero hindi pa tayo nagtatagal sa lugar na yun kaya hindi pa tayo masyadong kilala ng mga tao. Pang-4 na lipat na natin dito. Sana naman dito ay maging maingat ka na, Roberto. Oo na. Siya nga pala, akin na yung buhay na kabibi. At ilagay mo dito sa sugat ko para madali itong gumaling. O eto na. Ilagay mo na dyan sa sugat mo. Pasalamat ka at palagi ko yung dala-dala. Kung hindi, ay tiyak na matatagalan niyang gumaling. Sa ikalawang pagkakataon ay muli kong natita ang buhay ng kabibi na iyon. Ipinatong iyon ni Itay sa sugat niya sa hita. Ang mga umaagos na dugo doon ay hinihigop ng buhay na kabibi. Maya-maya lang ay nakatulog na si Itay. Nahiga na rin sa isang karton si Inay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Panay na lang ang bunting hininga ko. Dahil mula sa aking pagkabata ay ganito na ang buhay namin. Nagsimula kami sa probinsya. Palagi kaming nagpapalipat-lipat ng tirahan. Sa tuwing magigipit sina Itay at Inay, talaman sa aming probinsya sa Masbate ang pagkatao nila. Kaya umalis kami doon at lumuwas ng Maynila.
Pero 1 taon pa lamang kami dito ay pang-4 na lipat na namin para magtago at tumira sa mga lugar na walang nakakakilala sa amin. Bakit hindi ka pumahiga at nang makapagpahinga ka na? Inay, hanggang kailan tayo magiging ganito? Hindi ba kayo napapagod sa buhay natin? Palagi na lang tayo nasusuong sa panganib. Palagi na lang tayo umaalis sa isang lugar. Tumataka sa mga tao kapag nalalaman nila mga katauhan nyo. Nagrereklamo ka na ba? Napapagod ka na ba sa ginagawa mong pagtulong sa amin para makahanap ng mabibiktima? Hindi naman ang sarili kong iniisip ko eh. Kayong inaalala ko, Nay. Sa tuwing nang bibiktima kayo, nakataya din ang buhay nyo ni Itay. Wala tayong magagawa dyan. Dahil yun talaga ang buhay namin ng Itay mo. Kailangan gawin namin iyon para mabuhay. Basta palagi ka lang susunod sa amin, ay wala tayong magiging problema. Kaso nga po baka malasin na tayo sa susunod. Kaya palagi na akong kinakabahan. Matulog ka na. Huwag ka nang mag-isip. Buhay pa naman tayo hanggang ngayon. Bukas ay maaga kang lumakad para maghanap ng mauupahan dito sa Quiapo. Alam mo na kung anong lugar ang pwede sa atin. Nang tumalikod ng higa si inay ay nahiga na rin ako. Dahil sa pagod ay nakatulog na rin ako. Lumipas ang mahabang oras ay nagising ako nang kalabitin ako ng inay. Tirek na pala ang araw. Binigyan niya ako ng pera. Kaya umalis na ako para mag-ikot sa Quiapo. Para maghanap ng mauupahang bahay. Una akong umikot sa mga lugar na malapit sa palengke. Pero wala akong nakitang paupahan doon. Hanggang sa makarating ako sa squatters area. May nakita akong isang bahay doon na mayroong bakod na yero. Pero may nakasabit na house for rent. Tao po! Tao po! Meron bang tao dyan? Ano yun, miss? Itatanong ko sana kung magkano pinauupahan ng bahay na to. 700 lang yung isang buwan. Miss? Ikaw yung nakita ko sa tundo kagabi, di ba? Sir? Oo nga! Ikaw nga yun! Yung pulis na nakabaril sa aswang. Hindi ako yon. Si Perez yon. Yung isang pulis na kasama namin kagabi. Ako nga pala si Manuel. Ako naman si Gina. Kanino ba ang pinauupahang bahay na to? Sa amin. Bali 2 yan. Yung kabila sa amin din. Pero may nakatira na. Yan na lang ang bakante. Teka, kasama ba ang bahay niyo sa mga nasunog? Wala namang kaming bahay doon. Nangungupahan lang kami at kasama sa mga nasunog yun kaya naisip namin na humanap na lang ng bahay na mauupahan dito sa Quiapo. Wala nga kami na isalbang mga gamit. Kahit damit wala rin. Ganun ba? O sige, halika. Tingnan mo ang bahay na to kung magugustuhan mo. Hindi naman siya gaanong kalakihan pero may bakod naman ang bahay na to. Sige, kukunin ko na to. Etong bayad sa paunang buwan at pondo na 1 buwan. Nako, huwag mo na muna akong bayaran. Pagdating na lang ng due date nyo, tsaka ka magbayad sa akin. Nasunugan kayo kaya tulong ko na lang yan sa inyo. Maraming salamat, Manuel. Sige, susunduin ko ng mga magulang ko para makalipat na kami kaagad dito. Sumang-ayon naman si Manuel kaya umalis na ako at binalikan ko ang aking mga magulang sa ilalim ng tulay. Kaagad din kaming lumipat sa paupahang bahay ni Manuel ng araw ding yon. Nang makarating na kami sa bahay ay agad na pumasok sa loob ng kwarto sina inay at itay para ituloy ang pagtulog nila. Noon naman muling pumunta sa bahay si Manuel. Nakita ko na mayroon siyang dala na malaking plastic na mayroong nakalagay na mga damit at sa kabilang kamay naman ay ang malaking bayong. Nakita ko na kaagad ang laman niyon ay kawali at kaldero. Sinabi mo na wala kayong naisalba sa mga gamit nyo nang masunog ang inuupahan nyo. Kaya nagdala ako ng damit at mga kasangkapan sa kusina. Gamitin nyo na lang muna ito para makapagluto kayo. May kalan ako dyan sa kusina. At ito namang mga damit ay wala nang gumagamit ng mga yan kasi
Nasa abroad na ang mga magulang at kapatid ko. Nakakahiya naman sa iyo, Sir Manuel. Masyado na yata kami nakakaabala sa iyo. Ayos lang yon. Tsaka, huwag mo na akong tawagin na Sir Manuel. Masyadong formal yon. Manuel na lang kasi hindi naman siguro nagkakalayo ang ating mga edad. Sige, yun na lang itatawag ko sa iyo kung yan ang gusto mo. Salamat ha. O sige, basta kung may kailangan ka, ayun lang ang bahay ko. Puntahan mo lang ako doon. Basta makakaya ko lang ay tutulungan kita. Mumiti lang ako ng bahagya. Nang makalabas na ng bahay si Manuel, ay agad ko nang isinara ang pintuan. Nagpunta ko sa isang kwarto at agad kong tiningnan ang mga damit na dinala niya para isukat kung mayroon doon na pwede kong isuot. Natuwa ako nang makita kong kasya sa akin ang t-shirt at pantalon. Mayroon ding damit na pwede ka na itay at inay. Kaya dinala ko ang ibang damit sa kwarto nila. Nakita kong gising na pala sila. Mukhang mabait ang may-ari nitong paupahan. Nagpahiram pa ng mga gamit sa kusina at nagbigay ng damit. Oo nga. Pero habang sinisilip ko siya kanina sa siwang ng pintuan, habang kausap mo Gina, parang pamilyar na sa akin ang mukha niya. Saan ko na nga ba siya nakita? Kagabi, Inay. Sila yung mga pulis na dumating doon nang nagkakagulo na dahil sa sunog. Pulis? Abay, bakit dito mo napiling lumipat tayo? Pulis pala ang may-ari nito, Gina. Itay, maganda nga't pulis siya. Tapos sa kanya tayo nangungupahan. Walang magdududa sa atin, di ba? Kapag may gumawa ng masama sa atin, tiyak na siya ang unang tutulong kaya dito ko piniling lumipat. May punto naman ang anak mo, Roberto. Tama nga yun. Talagang habang tumatagal ay nagiging tuso ka na, Gina. Mas maganda kung maaakit mo siya at mapapaibig para napaikot mo siya sa iyong mga kamay. Oo nga. Sa kilos ng lalaking yun ay parang interesado sa iyo. Pero dapat maging maingat ka sa mga kilos mo. Alamin mo muna kung may asawa na ang lalaking yun para kung kahadlang sa ating mga plano maaga nating maalis. Sige po, iyon ang aking gagawin. Sige po, magpapahinga na lang muna ako sa kabilang kwarto. Di ako masyado nakatulog kagabi. Hindi ka ba bibili muna ng pagkain mo? Malapit na mag-alas 12 ng tanghali. Kumain ka na muna bago matulog. Sige nga, Inay. Lalabas muna ako para mag-ikot sa paligid. Para mapag-aralan ko rin mabuti ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Nang lumabas niya ako ng bakura namin, nagpalinga-linga muna ako sa magkabilang direksyon para tanawin kung saan may malapit na tindahan. Nakita ko na matao rin talaga sa lugar na iyon. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa tapat ng isang karinderiya. Kaagad kong naamoy ang mabangong niluluto nila. Amoy adobong baboy, kaya agad akong dumapit. Magandang araw po. Magkano po isang order ng adobong baboy, tsaka isang order ng kanin? 10 piso sa baboy at 3 piso ang kanin. Ilang order ba ini? Isang order lang po sa baboy at 2 order ng kanin. Bale, 16 lang. Eto pong bayad. Ngayon lamang kita nakita dito, Inay. Bagong lipat lang po kami dito, Manong. Diyan po kami lumipat sa paupahan ni Sir Manuel. Yung pulis po. Ah, ganun ba? Siya din ang mayari nitong inuupahan kong karinderya Mabait yang si Manuel. Kaya nga lang, ay tumanda ng binata. Matandang binata po bang sinabi nyo? Abay, oo. Ilang buwan na akong nangungupahan dito. At wala akong nakikitang babae dyan sa bahay niya. Baka nga kahit nobya ay wala yan. Puro trabaho lang kasi ang inaasikaso. Pangdulpo, para yatang narinig kong pangalan ko Ay, oo, sir. Naikwento ko lamang dito kay Miss Maganda na wala akong nakikita na kasama mo sa bahay. Sabi ko wala yatang nasawa o kaya kahit nobya. Gina po ang pangalan niya.
Sila yung magiging bago nating kapitbahay dito. Eh, maganda itong si Gina, Sir Manuel. Eh, Gina, dalaga ka pa ba? Opo, Mang Dolfo. Bakit yun naman naitanong? Eh, kasi nahihinip na akong makita na may kaakbay itong si Sir Manuel eh. Baka ikaw na yung hinihintay niyang babae. Ikaw talaga, Mang Dolfo. Masyado ka mabiro. May profession si Manuel, kaya dapat ang magiging nobya niya o magiging asawa niya ay yung meron din tinapos. Eh wala po ako nun eh. Kaya hanggang ngayon, binata siya, wala pa siya nakikitang ganon. Hindi naman yun ang basehan sa paghahanap ng makakasama sa buhay. Ang mahalaga ay kung nagmamahalan kayo. Naku, mukhang nagiging seryoso na usapan natin ah. Sige po, Mang Dolfo. Uwi na ako. Baka nagugutom na mga nanay tatay ko eh. Dala ko ba tong pagkain? Aba, eh, 3 pala kayong kakain. Baka hindi kumasya yung binili mo. Oo nga naman, Gina. Mang Dolfo, bigyan mo pa nga siya ng isang order na ulam at 2 pang kanin. Ako nang magbabayad. Huwag na, Manuel. Nakakaya naman sa'yo. Ay, sus. Eh, ano bang nakakahiya? Minsan lang man libre sa dalaga yang si Sir Manuel. Kaya wag ka nang tumutol. Eh, masama na wag tumanggi sa grasya, Gina. Kasi naman po, ngayon lang kami nagkakilala eh. Ay, kaya nga mas maganda yung sa simula pa lang ng pagkikilala ninyo. Ay, mayroon na agad magandang nangyayari kagaya nito ngayon. Oo nga, Gina. Siya nga pala. Saan ka nagtatrabaho? Dati akong sales lady kaso umalis na ako kaya maghahanap pa lang ng bago. Gusto mo bang pumasok na waitress? May kaibigan ako nangangailangan ng waitress. Gusto mo ipasok kita? Aba, sige. Kailangan ko nga na bagong trabaho eh. O sige, kakausapin ko lang si Aling Flora tapos kapag pumayag siya, isasama na kita sa kanya. Matapos ang pag-uusap namin ni Manuel, ay agad akong umuwi sa amin. Naganda ako ng pagkain at kumain na ako ng tanghalian. Matapos niyon ay nagpunta na ako sa aking kwarto at natulog. Dahil puyat at pagod ay madali akong nakatulog. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras. Mag-aalas 5 na ng hapon nang gisingin ako ni Inay. Bilat na ako pero ayaw ko pang bumangon. Gina, gumising ka. Bumangon ka nga dyan. Bakit po ba, Inay? Maaga pa naman ah. Di ba alas 9 tayo aalis? Yung pulis na may-ari nitong bahay. Oo. Nasa labas ng bakod. Kanina pa tumatawag. Labasin mo nga. May kailangan yata sa'yo. Si Manuel po ba? Sige po. Sandali lang. Magsusukli lang ako ng buhok. Mag-aayos na ako ng sarili ko. Lako, bakit parang natataranta ka nang malaman mong si Manuel ang naghahanap sa'yo? Baka iba na yan ha. Inay naman, parang iba na iniisip niyo ah. Nag-ayos lang ako eh. Itong tatandaan mo, Gina. Hindi dapat mahulog ang kalooban mo sa lalaking yon. Hindi ka na niya mamahalin kapag nalaman niya ang mga pagkatao natin. Ituturing ka niyang kaaway at pagtatangkaan ang buhay mo. Masasaktan ka lang. Oo, Inay. Hindi ko nakakalimutan ang bagay na yon. Nakikisama lang ako sa kanya kasi siya ang may-ari nitong inuupahan natin tsaka pulis siya. Malakas ang pakiramdam niyan kaya kailangan ko magkunwari na mabuti din sa kanya. Tama. Ganyan lang ang gawin mo. Paikutin mo siya sa mga palad mo. Pero wag mong isasama ang puso mo, ha? Matapos nga na makapag-ayos ako ay lumabas na ako ng bahay. Ngumiti ako nang makita ko si Manuel. Pinuksan ko ang bakod ng aming bahay para sana papasukin siya. Pero hindi na siya tumuloy. Dumaan lang pala siya para sabihin sa akin na isasama niya ako sa club ng kaibigan niya na nangangailangan ng waitress. Iwan ko pero natuwa ako. At ang mga titig niya sa akin, kakaiba ang aking pakiramdam. Ang mga ngiti niya at pananalita ay pumupukaw sa aking damdamin. Kakaiba talaga siya sa mga lalaking nakilala ko.
Mamayang gabi, isasama kita kay Aling Flor para makapagsimula ka na rin ng trabaho mo. Talaga, Manuel? Tutulungan mo ako makakita ng trabaho? Oo, nakausap ko na siya. At pumayag naman siya kaagad. Kulang nga daw siya ng waitress kaya inirekomenda kita. Wala na ba akong kailangan dalhin? Wala kasi ako mga papeles eh. Wala na, ako nang bahala sa'yo. Alam niya na wala kang papeles. Sabi ko, nasunugan kayo at nadamay ang mga yon. Ay, salamat Manuel ha. Sige, anong oras tayo pupunta sa kanya? Mamayang alas 7 ng gabi, daanan kita. At isasama kita sa club niya. Pwede ka na rin magsimula mamayang gabi. Oh, ano? Uuwi na muna ako ha. Magkita tayo mamayang gabi. Bumalik ako sa loob ng bahay nang makaalis na si Manuel. Nasa labas na rin ang kwarto si Itay ng pagkakataong yon. Kanina pa pala sila nakasilip sa pintuan habang nakikipag-usap ako kay Manuel. Nang isara ko na ang pintuan ay pareho silang nakatingin sa akin ng seryoso. Natigilan ako at tiningnan ko rin sila. Tapos ay ngumiti ako. Ipapasok daw niya ako ng trabaho sa club nang kakilala niya bilang waitress. Narinig namin yon. Pabor yan sa atin. Yun nga ang kanina pa namin pinag-uusapan ng iyong inay. Madali tayong makakapambiktima ngayon. Dahil sa ganong lugar ay maraming lasing. Madali tayong makakagawa ng diskarte. Mag-ingat naman kayo, Itay. Huwag kayong sugod ng sugod. Kapag nabulilyaso pa tayo sa lugar na to, tiyak na mahihirapan na tayong humanap ng malilipatan. Kaya nga sinabi ko na din sa inay mo na hindi tayo maghahanap ng biktima dito. Doon na sa ibang lugar para walang magginala sa atin. Habang nagtatrabaho ka ay sasabay kami ng inay mo. Magbibenta naman kami doon ng balot at penoy sa kasitsaron. Mababantayan ka na namin ay makakakilos pa tayo ng maayos. Tama nga naisip niyo na yan, Nay. Yun nga ang gawin natin. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo at baka maya-maya lang ay bumalik na si Manuel. Pagbutihin mo ang trabaho mo at alam mo na ang dapat mong gawin. Isang oras nga lang ang nakalipas ay bumalik na si Manuel. Kaya naman sumama na ako sa kanya papunta sa club ng kakilala niya. Nang makarating kami roon ay nalaman ko na malaki at sosyal na club pala iyon. Kabubukas lang niyon para sa gabing yon. Nagsisimula pa lang din pumasok ang mga nagtatrabaho doon kagaya ng mga dancer, singer at mga GRO. Pumasok kami ni Manuel at dumiretso kami sa kwarto ng may-ari ng club. Isang maedad na ring babae, si Aling Flor. Nakita ko na nakangiti kaagad siya sa akin. Nakaupo siya sa sofa kaya naman naupo na rin kami ni Manuel sa kanilang bahagi. Ikaw ba si Gina? Opo, ako nga po. Ay, totoo nga pala ang sabi ni Sir Manuel. Maganda ka nga. Pwede na ba siya maging waitress dito, Aling Flor? Ay, pwede sir. Kapag ganyan ang itsura ng aking waitress, tiyak na mapupuno na naman ang aking club. Gina, lingguhan ang pasahod ko ha? Sa tip ng customer, sa'yo na yon. Sige po, maliwanag po. Pero kagaya ng sinabi ko ha, hindi siya pwedeng i-table kasi hawak ko siya. Ay, oo naman sir. Kung anong sinabi mo ay yun ang masusunod. Basta kung lalagay na kayo sa tahimik, pwede akong ninang. Huwag kang mag-alala. Mangyayari talaga yon. Kaya alagaan mo na ang inaanak mo. At ako nang bahala sa club mo. Ay, sige. Deal tayo dyan. Halika na, Gina. Lumabas na tayo dito. Marami na akong tauhan dyan sa labas. Patuturuan kita kung ano ang mga gagawin mo, ha? Sige po. Manuel, maraming salamat ha. Magkita tayo mamaya. Oo, Gina. Pupunta lang ako sa presinto. May ipinapalo up kasi kaming kaso tungkol sa mga aswang. Pero mamaya, babalik din ako dito. Ganun ba?
Sige, mag-iingat ka ha. Nang makaalis na si Manuel ay tinawag ni Aling Flor ang isang waitress doon. At sinabihan niya na turuan ako ng mga gawain. Madali lang pala ang mga trabaho na iyon. Kapag mayroong kumapasok na customer, ay kailangang salubungin at ituro ang mga bakanting upuan. Dahil malamlam ang ibang ilaw at ang iba naman ay kumikislap habang patay sindi ang iba. Sa paglipas ng mga oras at lumalalim na ang gabi, ay dumarami na rin ang mga tao. Lahat ay nagsasaya at umiinom ng alak. Nagsisigawan ang mga kalalakihan ng magsayaw na. Ang mga dancers sa maliit na stage ng club. Nagulat ako nang makita kong nasa isang maliit na lamisa si Inay na nasa sulok. Nay, kayo pala yan. Akala ko naman ay customer. Bakit nandito kayo? Alam mo naman na hindi pa masyadong makalakad ang itay mo. Kaya ako na lang muna ang gumala. Hindi kayo pwede mambiktima dito, Nay. Magkakagulo mga tao. Baka mapagdudahan pa ako kasi unang gabi ko pa lang meron na agad ganung problema. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yun. Dumaan lang ako dito para silipin ang loob nitong club. Pati ang mga pintuan at yung likuran ay nakita ko na din. Mayroon na akong magagandang mga plano. Ano bang plano niyo ngayong gabi? Di maghihintay ng lasing na aalis dito sa club. Kapag lang muna sa alak, hindi na yun makakalaban. Kaya madali ko nang magagawa ang gusto ko. Sige, Nay. Pero siguruhin yung malayo na dito sa club, ha? Nay? Saan nagpunta yun? Pambihira naman. Kabilis naman niyang nakaalis. Napalingon lang ako saglit sa ibang direksyon bigla na lang umalis. Ay, Gina. May kinakausap ka ba, Gina? Naku, wala po, Aling Flor. Nilinis ko lang to isang mesa para kung may dumating pang customer, pwedeng dito na umaupo. Ay, ganyan nga. Tama yung ginagawa mo. Opo, madali lang naman palang matutunan Mabait din ang mga kasamahan ko nagtuturo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Oh, ayun, may bagong customer na papasok. Ikaw nang bahala sa kanya. Sige po, ako nang bahala sa kanila. Mabilis nga na lumipas ang oras. 4:00 na ng madaling araw kaya madalang na ang mga customer. Ang mga naroroon naman ay ang mga lasing na, kaya isa-isa na ring nag-alisan. Ipinasara na ni Aling Flor ang club, kaya naman ipinasya ko na ring umuwi kagaya ng aking mga kasamahan. Sumabay ako sa 2 dancer na kasama ko sa club, papunta sa sakayan ng jeep. Pero hindi pa kami nakakalayo ay dumating na si Manuel. Dala ang mobile patrol car. Pumarada iyon sa tapat namin. Gina, pasensya ka na kung nalita ko ng pagsundo sa'yo, ha? Ayos lang naman kahit hindi mo na ako sunduin, Manuel. Kaya ko naman na umuwi. Baka kasi nakakaabala na ako sa trabaho mo. Hindi naman, Gina. Gusto ko naman itong ginagawa ko. Halika na. Sumabay ka na sa akin. Pauwi na rin naman ako. Ganun ba? Sige, kung pauwi ka na din Kamusta naman ang trabaho mo? Ayos naman. Madali ko lang natutunan yung mga tinuturo nila. Tapos yung ibang mga galanteng customer pagkatapos mag-inuman at paalis na, nagbibigay ng tip. Malaking tulong din to sa akin. Mabuti naman kung ganun. Oh, Manuel, tingnan mo, nagkakagulo mga tao dun Meron na ding sasakyan ng mga pulis. Ano kayo nangyari? Sige. Tingnan natin kung anong meron doon. Nang may parada na nga ni Manuel ang patrol car, ay bumaba na kami. Hinawakan niya ako sa kamay. Nakipagsiksikan kami sa mga taong naroroon na nakikiisyoso. Nang makarating na kami sa unahan ay nakita namin ang isang lalaking nakabulagta sa kalsada. Naliligo sa sariling dugo. Bigla akong kinabahan. Si Inay agad ang nasa isip ko. Noon ko napansin na nakatingin pala sa akin ang isang may edad na pulis na naroroon. Iyon din ang pulis na kasama ni Manuel
Sa tondo noong may sunog, napansin ko rin ang isa ring pulis na may nakalagay na nameplate sa kanyang uniforme na Perez. Naalala ko yung sinabi ni Manuel na iyon ang nakabaril sa aswang. Wow, Manuel. Sa unang pagkakataon ay nakita kitang may kasamang babae at holding hands pa. Sir, siya si Gina. Inaalalayan ko lang baka mapahiwalay sa akin eh. Ang dami kasing tao dito. Magandang gabi po. Ay, mali. Papaumaga na pala. Magandang umaga, sir. Parang pamilyar sa akin ang mukha mo, Gina. Nagkita na tayo, di ba? Hindi ko lang matandaan kung saan eh. Sa tondo, Sergeant Abel, nung nagkaroon ng sunog doon. Ah, tama. Ikaw yung babaeng gustong ihatid ni Manuel. Aba, tignan mo nga naman. Hindi ka pa na niya tinigilan. Kahit talagang anong pihikan ng isang tao, darating ang araw na mayroon talagang makakatapat. Ganun po ba? Oo nga po eh. Nagkataon, nagkatagpo ulit kami. Sa bahay niya po kami nangungupahan. Aba, tignan mo nga naman ang pagkakataon, oo. Aba, alam mo ba na mula nang makita ka niya sa tondo, hindi na napalagay. Palaging binabanggit na kailan kakayahan niya makikita uli. Ibang klase talaga kapag tadhana na gumawa ng paraan. Si Sarge talaga. Ibilis na agad ako kay Gina. Sarge, ano ba ang cause of death ng isang to? Parang hiniwa ang tiyan ah. Oo nga eh. O kami, nakaaway siya. Grabe ang naging galit sa kanya kaya tinaga siya. Pero siyempre, ang lahat na niyan ay haka-haka pa lamang. Kailangan pa rin na ma-autopsiya ang bangkay nito para malaman kung ano talaga. Mukha namang adik ang namatay na yan, Manuel. Tingnan nyo. Ano ba yung hawak na plastic ng patay? Oo nga, Sergeant Abel. Nakita niyo na ba kung anong laman ng plastic na yan? Oo, rugby naman yan eh. Tama si Gina. Adik nga yang isang yan. Di nagtagal ay nagpaalam na kami ni Manuel kina Sergeant Abel at Perez dahil dumating na rin ang ambulansya ng Purinarya at kinuha ang bangkay. Nang makauwi ako sa amin ay nagulat ako pagpasok ko ng bahay. Kasi nga ay kumakain pa ng sariwang puso at atay ng tao ang aking mga magulang. Kagad kong isinara ng mabuti ang pintuan. Matapos na silipin ko nakaalis na nga si Manuel. Ano ba bang sinisilip-silip mo dyan? Si Manuel, inay. Tinitiyak ko lang na nakaalis na siya. Nay. Kayo ba ang biktima doon sa lalaki natagpuan sa kalsada? Malayo lang ng konti sa club na pinapasukan ko. Oo, ako nga. Nainip na kasi ako sa kakahinday sa mga customer niyo sa club. Aba humaga na. Ay patuloy pa rin naglalasing ang mga walang hiya. Gutom na kami ng itay mo, kaya naghanap na lang ako ng mabibiktima. Ang kaso ay hindi naman masarap itong dakuha ng inay mo. Lasang goma ang atay ng taong nabiktima niya. Puro ka reklamo. Mabuti nga at kahit paano ay may nakuha ako. At may mailalaman ka dyan sa tiyan mo. Kasi naman ni adik sa rugby ang nabiktima ni inay. Kaya ganyan ang lasa ng atay at puso niya. Ibisip niya. Kaya naman pala ganun ang lasa. Nakaw, pagtiyagaan mo na yan. Kesa magtiis ka ng gutom. Bumawi ka na lang sa susunod. Kumusta naman ang sugat mo, itay? Kaya mo na bang kumilos? Maayos na ako kaya mamayang gabi ay ako na ang maghahanap ng makakain ko. Palpak itong inay mo. Pipili lang ng bibiktimhin eh. Adik pa. Kung hindi mo yan uubusin akin na. Nagugutom pa ako. Abay, sandali lang. Pagtatsagaan ko na yan. Kakainin mo rin pala. Ang arte mo pa. Siya nga pala, Gina. Napag-aralan mo na ba ang mga pasikot-sikot sa lugar na pinagtatrabahuhan mo?
Hindi pa, Itay. Hindi naman kasi ako pwedeng gumala-gala doon kasi baguhan lang ako. Doon pa lang sa loob ng club ang alam ko eh. Anak lang, Lentek. Bakit ang kupad mo kumilos? Dapat kapag ganoong pagkakataon, pagkatapos ng trabaho ay inaalam mo na agad para makakilos tayo ng maayos. Gusto mo na naman yatang masaktan. Si Inay ang nag-ikot kagabi, Itay. Kabisado na niya ang lugar. Oo nga naman, Roberto. Pasensya ka na kung hindi ko pala nasabi na naikot ko na ang lugar na yon. Ganun ba? Sige. Ay, magpahinga ka na. Kapag nagagalit si Itay ay kumakabog na kaagad ang aking dibdib. Nangangatog na ang aking tuhod. Nanginginig ang aking labi. Kasi kahit dalaga na ako kapag hindi ako sumusunod, sa mga gusto nila ay sinasaktan nila ako. Madalas ay lumalatay sa aking balat ang sinturon na ginagamit niyang panghampas. Minsan naman ay pinapahaba niya ang kanyang mga kuko na siyang humihiwa sa aking balat. Kaya marami akong piklat sa katawan. Kaya minsan ay talagang nagdaramdam ako sa kanila dahil sa kanilang kalupitan. Kaya para hindi ako masaktan ay napipilitan na lamang ako na sundin sila. Kahit minsan ay hindi ko na talaga masikmura ang aming ginagawa. Kapag naaalala ko ang mga iyon, ay napapaluhan na lamang ako hanggang sa makatulog. 2:00 na ng hapon nang magising ako. Lumabas ako para bumili ng pagkain. Mukhang napuyat ka kagabi, Gina. Opo, kasi nagsimula na ako sa trabaho ko bilang waiter sa club ng kaibigan ni Manuel. Nako, mag-iingat ka sa pag-uwi. Kasi may gumagala daw na aswang dito sa Quiapo. Aswang ba sinabi niyo, Mang Dolfo? Oo. May natagpuan ng mga pulis kaninang madaling araw sa tabi ng kalsada. Nakala nila na simpleng away lang ang dahilan. Kaya yon, pinatay. Pero lumabas sa otopsiya, nawala na raw yung mga lamang loob. Sabi sa balita aswang ang may gawa. Nakakatakot naman pala kung ganon. Pero malas lang ng aswang na yon kapag dito sila naligaw sa lugar natin. Tiyak na hindi sila makakaligtas. Mang Dolfo naman totoo ba yan o nagyayabang lang kayo? Totoong sinasabi ko. Dahil karamihan ng mga taga rito ay galing ng Bohol at Siquijor. Lahat ng taga rito ay palaban. Marunong mangilatis. Kung ang isang tao ba ay normal o isang aswang. Tama si Mang Dolfo. May mga karanasan na sa aswang ang mga taga rito. Kasi ilang taon na ang nakaraan, may naligaw din ditong aswang pero minalas kasi pinatay ng mga taga rito. Ikaw pala, Manuel. Mukhang kagigising mo lang din Oo. Nagutom na ako kaya lumabas ako. Ikaw, bakit nandito? Bibili din ng pagkain kay Mang Dolfo kaya lang napasarap ang kwentuhan namin. Sabay na tayong kumain dito. Libre na kita. Mang Dolfo, bigyan mo nga kami ng kanin at ulam. Sige, ano bang o-orderin ninyo? Sinigang na baboy ang sa akin. Sa'yo, Gina, anong gusto mo? Ito na lang po sa akin, Mang Dolfo. Tinulang manok. Sabay na kaming kumain ni Manuel habang nagkukwentuhan kami tungkol sa aswang at tungkol sa aming lugar. Tinatandaan ko ang mga sinasabi nila para hindi kami magkamali ng aking mga magulang. Matapos kaming kumain ni Manuel ay umuwi na ako sa amin. Noon ko nakitang nagbibihis si Inay. Saan kayo pupunta, Nay? Bibili ako ng balot at penoy na maititinda mamayang gabi. Pati na rin candy at sigarilyo na ibibinta naman ng tay mo. Sige po, mag-iingat kayo. Sila ang mag-ingat sa akin. Inay, nalaman ko na ang karamihan sa mga taga rito. May karanasan na sa aswang sa kanilang probinsya. Kaya hindi na sila takot sa aswang. Madali rin nilang nakikilala mga aswang ayon sa impormasyon na nalaman ko. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Kung magaling silang mangilatis, magaling naman tayong magtago ng ating lihim. Kaya walang problema sa akin yan. Paalala lang sa akin, Nay. Mag-iingat kayo. Gina, maganda rin pala ang palagi kang dumidikit kay Manuel.
Sa ganoong paraan ay mababantayan din natin ang mga kilos nila. Ganon nga, Itay. Sige po. Babalik na ako sa aking kwarto. Gusto ko matulog ulit. Nang makaalis si inay ay muli akong natulog para makabawi man lang ng puyat. Mahabang oras ang lumipas. Nang lumabas ako ng kwarto ay naihanda na ni inay ang mga ititinda nila ni Itay. Nakalagay na sa mga basket ang mga bagong luto na balot at pinoy. Kaya nang pumasok ako sa club ay kasabay ko na sila. Pumwisto sila sa tabi ng kalsada. Malapit lang sa club kaya nakikita nila ang pumapasok at lumalabas doon. Kapag may lasing na pauwi at malayo na sa club, ay lihim na sinusundan ni Itay at binibiktima kapag napunta na sa madilim na bahagi ng eskinita. Kaya pagsapit ng umaga ay pinagkakaguluhan ito ng mga tao. Ilang linggo pa ang matuling lumipas. Palagi silang nakakapambiktima sa iba't ibang lugar sa Quiapo. Palagi na tayo tinitira ng mga reporter sa dyaryo. Wala raw tayong ginagawa para mahuli ang gumagalang aswang. Seth, mahirap ang kasong ito. Hindi natin alam kung saang lugar, anong oras, anong araw sasalakay ang mga aswang. Masyado silang mailap, sir. Kaya wala pa rin tayong makuhang lead. Oh, may bangkayo. May bangkay. Ako, Ay, baka biktima yan ang aswang. Bakit ganyan na itsura niyan? Manuel, Kawawa naman. may bago na naman palang biktima ang aswang. Oo, Gina. Pasensya ka na, ha? Kawawa. Papunta na sana ako sa club para sunduin ka, kaso nga lang biglang may nag-report sa estasyon na merong patay dito. Ayos lang yon. Ganyan talaga ang trabaho ng pulis eh. Nakakatakot na talagang panahon ngayon, no? Lalo na nga't may gumagalang aswang. Oo nga Tapos wala naman kaming lead kung sinong aswang. Mahirap silang makilala. Lalo na kung magaling silang magbalat kayo. Palagi kang mag-iingat, Manuel. Salamat, Gina. Siya nga pala, pauwi ka na ba? Ihatid na kita. Sige naman, Wayne. Ihatid mo na si Gina. Delikado ang panahon ngayon. Baka masalubong niya ng aswang. Lapay. Ako, naunahan ka pa. Sige, sir. Babalik na lang ako kapag naihatid ko na si Gina. Sige. Inihatid niya ako ni Manuel. Nang makarating kami sa harapan ng bahay ay pumasok na ako sa bakod. Matapos na makapagpasalamat sa kanya. Nang kakatok na ako sa pintuan ay kusa na lang iyong bumukas. Naroon na si inay at si Itay. Siniguro pa ni inay na nakalayo na si Manuel bago tuluyang isara ang pintuan ng bahay. Nang sumunod na gabi habang nag-aasikaso ako ng mga customer, ay napalingon ako sa isang sulok ng club. Nakita ko na nasa loob ng club si Itay, kaya marahan ako lumapit sa kanya. Itay, ba't kayo nandito? Gumawa ka ng paraan para may customer na pumunta sa likuran nitong club. Hindi kami makadiskarte ng inay mo sa labas. Mas maraming tao roon. Mabubulabog sila. Pero paano gagawin ko, Tay? Mas mahirap dito kasi magkakagrupo mga to. Hindi ba dati naman nakakakilos kayo ng maayos na inay sa labas? Dati yun. Ngayon ay madalas nang umiikot ang sasakyan ng mga pulis sa paligid nitong club at sa mga eskinita. Kaya hindi kami makadiskarte. Nagugutom na ang inay mo. Sige po, mag-iisip ako ng parang kung paano. Bahala ka na kung paano ang gagawin mo. Kumilos ka na ngayon na. Maghihintay ako sa likuran nitong club. Talihan mo. Sige po, kukuha lang po ako ng magandang tiyempo. Hindi ko alam ang gagawin ng pagkakataong yon. Kung ano ang aking gagawin. Iisa ang tumatakbo sa isip ko. Kapag hindi ko sinunod ang gusto ni Itay ay tiyak na sasaktan na naman niya ako pag uwi namin sa bahay. Kaya nagserve ako ng mga alak at pulutan sa mga customer na naroroon. Hanggang isa sa mga naroon ay ngayon lang pala nakapasok doon. Kaya hindi niya alam kung nasaan ang banyo.
Naisip ko na iyon na ang pagkakataon na hinihintay ko. Kaya itinuro ko sa kanya na nasa likuran ng club. Naroon ang banyo. Paggiray-giray siyang pumunta sa direksyong itinuro ko. Palihim ko pa siyang sinundan para matiyak kong lalabas siya sa likuran ng club. Pero tiniyak ko din na hindi ako gaanong mapapansin ng aking mga kasama. Nang makalabas na ang lalaki ay isinara ko na ang pintuan at sumilip na lang ako sa siwang na yon. Dinamba siya ni Itay at nilapa. Anong ginagawa mo dito, Gina? Galing po ako sa banyo. Sasabog na kasi ang pantog kaya pumunta ako dito. Okay. Huwag mo nga palang bubuksan yung pintuan, ha? Bakit po? Nandyan kasi yung alaga ko na malaking aso. Bagong panganak lang yun, kaya mabagsik siya ngayon. Pag hindi niya kilala ay tiyak nakakagatin niya. May narinig akong sumigaw. Akala ko ikaw na yun. Hindi naman po ako lumabas eh. Dito na ako sa banyo. Sige po, babalik na ako sa trabaho ko. Ay, sige. Marami na namang mga bagong customer ang dumating. Tulungan mo na sila, Eva, na asikasuhin sila. Kaagad niya akong umalis doon at bumalik na sa mga customer. Di nagtagal ay isa sa mga customer namin ang nag-utos sa akin na bumili ng balot sa labas. Binigyan ako ng 500 piso. Kagad akong lumabas ng club. Nakita ko na si Itay na ang nagbabantay sa mga panindang balot at sitsaron. Nagpalingalinga ako sa paligid. Hindi ko nakita si Inay. Kaya nang mapansin ako ni Itay ay kaagad akong hinawakan sa braso at hinatak. Ano bang tinatanga-tanga mo dyan? Bakit nandito ka pa sa labas? Nasaan si Inay? Nandoon sa likuran ng club. Busog na ako, kaya siya naman ang kumakain ngayon. Ganun po ba? Sige, Itay. Pabili ako ng 5 balot at isang supot ng sitsaron. O sige, ikaw na ang kumuha. Huhayan ng plastic, magkano ba ang pera? 500 po. Suklian niyo na lang ako. Oh, Gina. Mamaya ay sabay-sabay na tayong umuwi, ha? Hihintayin ka namin ang Itay mo dito. Sige, Nay. Babalik na ako sa loob ng club at naghihintay na ang aking customer na nagpabili nito. Ingatan mo ang mga kilos mo, Gina. Nitong mga nakaraang araw ay napapansin kong tensyonado ka na. Oo, Inay. May mga kasamang lalaking yon. Tiyak na maya-maya lang, maghahanap ng mga yon. Kaya nga mag-iingat ka. Ang hirap sa iyo. Bata ka pa lang ay ginagawa na natin ito. Hindi ka pa nasasanay. Dati naman kasi kapag nagawa nyo na ang gusto nyo, lahat tayo maalis na sa lugar. Hindi kagaya ngayon na mananatili tayo sa lugar kung saan naroon pang bangkay na pinatay nyo, kaya medyo kinakabahan ako. Basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo para hindi ka pagdudahan ng mga kasama mo. Bumalik na nga ako sa loob ng club. Ibinigay ko sa customer namin yung balot at sitsaron. Hindi na niya kinuha sa akin ang sukli. Maya-maya lang ay naririnig ko ang mga lalaki sa kabilang mesa. Hinahanap nila ang kasama nilang umihi. Ang tagal na raw ay hindi pa rin bumabalik. Hindi ako nagpahalata na may alam ako sa pagkawala niyon. Basta tuloy-tuloy lang ang ginagawa kong pagtatrabaho. Hanggang sa marinig ko ang sinabi ng isa na baka daw umuwi na ang kanilang kasama. Nalasing na at hindi na nagpaalam sa kanila. Ay, Gina, nandyan si na Sir Manuel. Ikaw nang mag-asikaso sa kanila. Hinahanap ka sa akin eh. Sige po, Aling Flor. Manuel, nandito pala kayo ni na Sergeant Abel. Oo, Gina. Pasensya ka na kanina, ha? Hindi kita nasundo para ihatid dito. Ayos lang yon. Kasama ko naman sina Inay at Itay. Nandiyan sila sa labas ng club, nagtitinda ng balot, penoy at chicharon. Ha? Sila bang mga magulang mo? Oo eh. Naiinip kasi sa bahay kaya sumama na lang para magtinda. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko sila nakilala.
Halika nga at ipakilala mo kami sa kanila. Nakakahiya naman sa mga parents mo. Nilampasan ko lang. Gusto mo sila makilala? Oo. Ipakilala mo sa amin. Baka minsan ay kailangan nila ng tulong at makita kami. Pwede silang humingi ng tulong sa amin. Oo nga naman, Gina. Ipakilala mo na si Manuel sa magiging biyanan tubi niya. Oh, bakit? Bigla ka na lang parang nataranta. Kasi naman sir, hindi pa naman kami ni Manuel. Hindi pa nga po yan nililigaw sa akin eh. Paano naman yung magiging biyanan mga magulang ko? Ala, nung una pa lang tayo nagkita, sinimulan ko na kaya naligawan ka. Kaya nga iniahatid at sinusundo kita. Yun nga lang, dinadaan ko lang sa gawa. Hindi mo lang ba nahalata? Ganun ba yun? Oo, Gina. Minsan kasi, ganon kami mga lalaki. Pinapakita na lang sa gawa ang pagmamahal namin. Sabi nga action speaks louder than words. Nasa English yun Ganun pala yun, Serge. Sige, halika kayo sa labas at ipapakilala ko kayo sa mga nanay tatay ko. Sablit ako ng paalam kay Aling Flor. Nalalabas muna kami ng club bilang respeto sa kanya. Dahil naroon si Manuel ay ahis lang naman iyon kay Aling Flor. Nang lumabas kami ng club ay lumapit kila Inay at Itay. At nagulat sila. Kaagad silang tumayo. Noong una ay nakita kong nagulat sila. Pero kaagad ding nakabawi at kalmante na humarap sa amin. Tay, Nay, ito po si Manuel, ang may-ari ng bahay na inuupahan natin. At sila naman sina Sergeant Abel at si Perez. Kumusta po kayo? Mag-iisang buwan na kayo doon pero ngayon lang tayo nakita. Sinabi lang ni Gina na nandito kayo at nagtitinda. Pasensya na kayo at hindi ko kayo napapansin kahit ilang ulit ko na kayong nakita dito. Ay, ayos lang, sir. Hey, hindi naman kasi tayo magkakilala. Ay, nakakainip kasi sa loob ng bahay kapag walang ginagawa. Mas mabuti na yung nandito kami. Kumikita na at nababantayan namin si Gina. Oo nga, sir. Lalo na ngayon na palaging may nabibiktima ang mga aswang. Mahirap na nag-iisang uuwi si Gina. Kaya nga po inihahatid ko siya sa madaling araw kapag uuwi na siya. Sinisiguro ko na nakauwi siya ng maayos bago ako bumalik sa trabaho. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga kabutihan mo sa aming anak, Sir Manuel. Nako, Manuel na lang po ang itawag niyo sa akin. Oo nga naman, Mang Roberto. Huwag niyo nang tawaging Sir si Manuel. Kasi darating naman ang oras na magiging anak niyo din siya kapag nagkatuluyan sila ni Gina. Ang ibig mo bang sabihin, Manuel, nanliligaw ka sa anak namin? Ikaw ba ay walang sabit? Ibig kong sabihin ay wala ka pang asawa. Baka naman lulukohin mo lang anak namin, wag mo nang ituloy. Nako, hindi ko po yung gagawin kay Gina. Kaya nga po sinabi ko sa kanya na gusto ko kayong makilala para ipaalam nga din sa inyo na malinis ang hangharing ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Sige, ipagkakatiwala namin sa iyo ang aming anak. Ikaw na ang bahala sa kanya kapag hindi kami kasama, ha? Opo, salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Dako, Mang Roberto, Aling Lydia. Wala po kayong dapat na ipag-alala dito kay Manuel. Mabait ito. Ang tanong na lang dyan kung tatanggapin ba ni Gina ang pagsintang pururot nitong si Manuel. Medyo natotorpe kasi itong manok ko Kaya ako na ang nanliligaw para sa kanya. Tungkol sa bagay na yan, si Gina lang ang makakapagdesisyon. Nasa kanya na yan kung magugustuhan niya si Manuel. Sa sinabing iyon ng inay ay lalong nahiya at namutla si Manuel. Napansin ko na masama ang tingin ni Itay sa pulis na si Perez. Alam ko na naaalala niya ang atraso na yon. Sa kanya nang barilin siya noong nagkaroon ng sunog sa Tondo. Kaya sinisinyasan ko siya na wag na masyadong magpahalatang nagagalit.
Maya-maya lang ay naputol ang aming usapan nang lumabas sa club si Aling Flor. Nakasama ang ilang mga lalaki na nagrereklamo na nawawala ang kanilang kasama. Nagkatinginan kami ni na Inay at Itay. Ganun pa man ay hindi kami nagpahalata sa aming mga kaharap. Baka naman umuwi ng kasama nila. Kasi minsan kapag lasing ka na at gusto mo nang takasan ng iyong mga kasama, aalis ka nang walang paalam. Kunwari ay iihi o kaya naman may bibilhin sa labas nitong club pero sisibat na pala ng uwi. Sir, yun daw bag ng kasama nila ay nandito pa sa kanila. Pati ang wallet at iba pang mahalagang bagay ay nandito. Kaya iniisip nila na hindi yun umuwi. Kung ganon, saan kaya napunta yun? Ang paalam daw sa kanila, sir, ay iihi lamang. Pero nang tingnan naman sa banyo ay wala naman dun. Kaya nga lumapit na sila sa akin at nagpasama sa inyo. Sige, hahanapin na lang din dito sa paligid ng club. Baka kung saan lang yan nakatulog dahil sa kalasingan. Sige po, Mang Roberto, Aling Lydia. Gawin muna namin ang trabaho namin. Sige, Manuel. Ingat palagi. Naghanap nga sa loob ng club ang mga pulis. Katulong na kami lahat. Parang ang tumigil na rin ang operasyon ng club. Dahil sa papaumaga na iyon. Nang hindi makita sa loob ng club ang kanilang hinahanap ay sa labas naman. Ng lugar na yon, naghanap ang lahat. Pero hindi nakita ang hinahanap nila. Kaya isinama na lang sila ni Manuel sa presinto. Para makapag-blatter doon nang nawawala nilang kasamahan. Kaya nang lumapit ako kina Inay, ay hindi ko na iwasan ang magtanong. Kahit sa likuran ng club, naghanap kami. Pero hindi namin nakita ang lalaki na biktima nyo. Saan nyo ba siya itinago, Inay? Itinap ko sa estero. Baka tinangay na ng agos kaya tiyak na makita man yun ay malayo na dito. Mabuti nga yung naisip mo, Lydia, para malayo din sa investigasyon ng club. Kayo naman kasi, bakit yung pang customer na nasa loob ang biniktima nyo? Palagi na lang tuloy akong kinakabahan. Hoy Gina, umayos ka ng pananalita mo ah. Huwag mo kaming sisitahin sa mga ginagawa namin. Tsaka wala namang nakakita sa ginawa namin ah. Itikom mo lang yung bibig mo. Kapag may nagtanong, panindigan mo na wala kang alam. Maliwanag ba? Sinasabi ko lang naman, Tay. Baka sa pagiging padalos-dalos nyo ay magipit na naman tayo. At kung saan na naman tayo lilipat para itagong pagkatao nyo. Nakakapagod ng ganong sitwasyon. Huwag na kayong magtalo dito. Umuwi na tayo at papasikat na ang araw. Gusto ko na magpahinga. Umuwi naman kami ni na Itay. Pagdating sa bahay ay kaagad na akong napunta sa aking kwarto. At nagpahinga. Kaagad akong nakatulog dahil sa puyat at pagod. Mahabang oras ang lumipas. Kagaya ng dati. Bandang hapon na ako nagising kaya lumabas ako ng bahay para muling bumili ng ulam. Papauwi pa lang ng oras na iyon si Manuel. Nang makita niya ako ay kaagad siyang lumapit. Nakita ko na matamlay siya kaya tinitigan ko siya ng mabuti. Bakit parang laki ng problema mo? May nangyari ba? Oo Natatanda mo yung lalaking nawala? Natagpuan na siya. Talaga? Saan siya nakita? Doon sa estero na nasa likuran ng club. Sumabit sa isang bakal doon sa estero ang damit niya kaya hindi siya naanod palayo. Kung ganun, bakit ka matamlay? Ipinasara na muna ang club ni Aling Flor habang iniimbestigahan pang nangyaring krimen. Kaya wala ka ng trabaho. Mamayang hapon, punta na lang natin yung sahod mo kay Aling Flor. Bakit isasara? Di ba si Stero naman na nakuha ang bangkay ng lalaki? Tsaka ano bang pumatay sa kanya? Nasa club kasi siya nang mangyari ang krimen. Malamang na yung pumatay nandun din kaya nga pinag-aaralan namin ang kaso kung sino-sino ang huling nakausap ng lalaking yon bago siya mapatay. Kung ganun wala na pala akong trabaho. Oo. Pansamantalang isasara ang club ni Aling Flor
Yun ang dahilan kaya medyo matamlay ako. Apektado trabaho mo. Mag-iisang buwan ka pa lang dun, di ba? Tumangulang ako sa sinabi ni Manuel. Tapos ay bumili na ako ng pagkain kina Mang Dolfo at umuwi na ako. Nang pumasok ako ng bahay ay kaagad kong sinabi kina Itay at Inay ang nangyari kaya hindi na rin sila makakapagtinda ng balot doon. Pero baliwala lang yun sa kanila dahil ngayon ay iba na ang pinag-iisipan nilang gawin. Walang problema kahit magsara ang club na yon. Ilako natin ang balot at saka chicharon para masundan ko rin kung saan tumatambay ang Perez na yon. Anong balak mong gawin ni Tay? Sa mga darating na gabi, ay siya na ang babantayan natin. Kapag nakakita ng magandang pagkakataon, ay saka natin siya ililigpit. At ikaw ang magiging pain, kagaya ng dati. Pero Itay, mahihirapan tayo kay Perez kasi palagi siya nakadikit kina Manuel at Sergeant Abel. May mga armas sa mga yon at sanay sa pakikipaglaban. Baka mapahamak tayo. Mas malakas kami ng inay mo kaysa sa kanila. Wala silang magagawa kung wala na silang armas. Tama ang Itay mo. Kaya ikaw ang gagawa ng paraan para makaganti siya sa Perez na yon. Kung kailangang akitin mo siya at ibigay ang katawan mo sa kanya, gawin mo para mailayo siya sa mga kasama niya. Pero Nay, bakit naman pati katawan ko kailangan ko bang ibigay sa lalaking di ko naman gusto? Ayoko nga ng ganun. Kaga, yan ang pinakasandata mo para maakit mo siya at mailayo mo sa kanya mga kasama. Baka pwedeng kalimutan mo na si Perez, Tay. Sa iba nyo na lang ibaling ang galit nyo. Kilala nila tayo. Kapag sumablay tayo, tiyak na malaking problema. Dahil sa ginawa kong pagtutol ay bigla akong sinampal ni Itay. Tinamaan ako sa pisngi kaya napaatras ako sa lamisang naroroon. Pilapitan niya ako at sinabunutan. Galit na ipinakita sa akin ang mga daliri niya. Nakita ko na unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko na parang mga kuko ng malaking aso. Idinikit niya sa mukha ko iyon. Tiyan nakaramdam ako ng matinding takot. Nangangatalang buo kong katawan. Parang ayaw ko nang maramdaman ulit ang matatalim niyang kuko na dati nang lumikha ng sugat sa katawan ko. Sinusuway mo na naman ba ako? Gusto mo na naman bang masaktan? Baka naman, kaya ayaw mong gamitin ang katawan mo kay Perez ay dahil kay Manuel. Eh, hindi naman sa ganun, Tay. Ang iniisip ko lang kung anong kakaharapin nating problema kapag nagkamali tayo. Kaya gagalingan mo ang pag-arte para maakit mo siya. Para hindi tayo sumablay. Pinalaki ka namin at inalagaan. Utang na loob mo yon na dapat bayaran sa amin ng inay mo. Maliwanag ba? Kung natatakot ka at sinasabi mo na palagi silang magkasamang tatlo, di isama na din natin sila sa gagawin nating paniningil kay Perez. Patayinan din natin niya si Manuel. Napakabuti pa sa atin ni Manuel. Bakit kailangan niya siyang idamay sa gagawin niyang paghihiganti kay Perez? Hayon, lumabas din ang totoo. Nagmamalasakit ka sa lalaki yon. Bakit nahulog na ba ang kalooban mo sa kanya? Wala siyang ipinakita masama sa atin. Tinulungan pa nga niya tayo eh. Kaya wag natin suklian ang kasama na ginawa niya. Sige po, gagawin kong gusto niyo. Basta wag niyo lang sasaktan si Manuel. Ayan, ganyan nga. Kapag sumusunod ka sa amin, hindi masasaktan si Manuel. Mamayang gabi lalakad tayo. Kaya maghanda ka, Gina. Nang gabi na nga iyon ay lumakad kami para kunwari ay magtitinda ng balot at chicharon. Pero ang totoo ay binabantayan lang namin ang mga kilos ni Manuel. Habang nag-iikot kami sa lugar ay nagpapatrolya naman si Manuel. Nang madaanan kami ay itinidil ni Manuel ang sasakyan. Magandang gabi po, Mang Roberto, Aling Lydia. Magandang gabi naman, sir. Mukhang wala kayong pahinga kay Hiko. Opo, baka kasi bigla na namang sumalisi ang aswang. Naglako na lang pala kayo ng balot? Oo, kasi wala pa naman akong trabaho. Kailangan namin magtinda kung hindi magugutom kami.
Oh, mag-ingat kayo ha. Palagi kayong pumwesto sa maraming tao para ligtas kayo. Salamat sa paalala, Sarge. Iyon naman ang ginagawa namin. Kaya nga dito kami nagtitinda. Maraming tao ang dumadaan dito. Pabili nga po ng 2 balot. Ibibigay ko lang kay Perez pagbalik namin sa base. Para ganahan namang gumawa ng mga reports. Ay, oo nga, sir. Maganda ang balot sa pampagising. Oh, heto. Oh, balik 15 pesos po itong 2. Nang makalis si Manuel ay kaagad din kaming umalis sa lugar na iyon. Pinuntahan namin ang base nila. Matagal kami nagmasid sa paligid ng maliit na estasyon ng pulisya. Nakita namin na 2 pulis lang ang naroon. Ay isa na nga si Perez. Mula doon ay mayroong maliit din na eskinita na madilim. Doon pumunta si Inay at Itay. Nang dumaan ako sa harapan ng base ay sinadya kong magpapansin kay Perez at sa isa pang pulis na naroon. Dahil kilala ako ni Perez ay lumabas siya ng base ng kawayan ko. Pati na rin ang isang pulis na naroon ay inakit ko rin para walang testigo sa anumang mangyayari. Dinala ko sila sa madilim na eskinita. Doon ay patuloy ko silang inakit. Ang mga baril nila ang unang nakuha ni Itay. Magaling ang ginawa mo, Gina. Ngayon ay makakaganti na ako sa walang yang pulis na yon. Tapusin na natin ang hangal na ito. Bago pa dumating ang kanilang mga kasama. Nagpilit pang lumaban sina Perez pero hindi sila umubra. Sa bangis ni na Itay at Inay. Kaagad na kinagat ni Itay sa liig si Perez. Maayos na sana ang lahat kaya nga lang ay nabulabog ang mga taong nakatira sa maliliit na bahay sa eskinitang yon. Sa lakas ng sigaw ng mga pulis kaya naman naglabasan ang mga iyon. Kaagad kaming tumakbo palayo. Pero nakita pa ng mga tao ang pagiging aswang ni na Inay. Kaya sa halip na matakot ang mga tao ay nagalit at kumuha ng mga armas. Hinabol nila kami. Malalakas na putok ng baril at sumpak ang sumunod kong narinig habang hinahabol kami ng mga tao. Ganon pa man ay nailigaw namin sila. Kaya nang makalayo kami roon ay nagbalik sa anyong tao ang mga magulang ko. Mabuti naman at natakasan natin ang mga walang hiya niyon. Lugar na natin ito. Ligtas na tayo dito. Teka, mayroon akong dugo. Tinamaan pala ako sa tiyan. Ngayon ko lang naramdaman. Naku, yan na nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Bakit kasi ayaw niyo makinig sa akin? Mukhang malalim ang sugat. Pumunta na tayo sa ospital. Hindi natin kailangang pumunta sa ospital. Gusto mo na ba ako mamatay? Tiyak na magtatanong ang mga yon kung ano ang nangyari. Kung bakit ako nasugatan. Baka malaman pa nila na tayo ang pumatay sa mga pulis na yon. Tama ang inay mo. Muwi na tayo. Ang buhay na kabibida lang ang gamitin natin para gamutin ang sugat niya. Inakay ko na si Inay. Kapag may nakakasalubong kami na tao ay nagkukunwari si Inay na walang nararamdaman. Ang banda ng itim ay itinakip niya sa kanyang tiyan, kaya hindi makikita na mayroon siyang sugat doon. Hanggang sa mapadaan kami sa karinderya ni Mang Dolfo. Sarado na iyon pero si Mang Dolfo ay nasa labas pa ng bahay at nagpapahangin. Nang makita niya kami ay nagulat siya. Paano nga ay kilala niya ang aking mga magulang? Lydia! Roberto! Ay tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Pagkatapos ng maraming taon ay muli tayo nagkita. Dolfo! Ikaw nga! Taga dito ka rin pala. Ay oo, matagal na din ako rito. Ganyan ka lang pala eh. Hindi ka nagsasabi. Palagi ka na lang kasi nakakulong sa loob ng bahay ninyo. Sa gabi kasi nagtitinda ng balot at si Saron. Kaya sa umaga talagang puyat kami. Tulog lang maghapon.
Ako naman palaging pagod sa karinderya ko maghapon. Kaya pagdating ng gabi, sarado na kaagad at natutulog na. Kaya hindi nga pala tayo nagkikita. Teka, ito bang si Gina? Yung si Leilani? Ako po, tinawag niyo Leilani? Oo, Gina. Kung nalaman ko lang ng maaga na ikaw si Leilani, di sana'y palagi na lang kitang ililibre ng ulam. Oo, siya na nga si Leilani. Sige na, Dolfo. Kami uuwi na. Pagod na ako Masama ang timpla ng tiyan ko. Magtatanong pa sana ako kay Mang Dolfo. Pero nagyaya nang umuwi si inay. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay kaagad na isinara ni Itay ang pintuan ng bahay. Kinuha niya ang buhay na kabibe at itinapat sa sugat ni inay. Habang sinisipsip ng buhay na kabibi ang mga umaagos na dugo, sa sugat ni inay ay napansin ko na hindi mapakali si Itay. Panay ang silip niya sa siwang ng pintuan. Kapag kaya mo nang lumakad, kahit bukas na gabi aalis na tayo sa lugar na ito. Bakit naman tayo aalis dito, Itay? Wala naman nakakaalam ng ginawa natin. Si Dolfo, kilala niya kami. Kababaryo natin siya sa probinsya. Siya nga pala, Nay. Bakit niya ako tinawag na Leilani? Hindi ba Gina ang totoo kong pangalan? Leilani nga ang una mong pangalan. Pero dahil laging sakitin ka ng mga panahong yun, ay pinalitan namin ang pangalan mo sa pamamagitan ng binyag sa latok. Ano naman yung binyag sa latok? Yun ang ritual sa pamamagitan ng itlog na patatayuin sa platito. Magbabanggit ka ng pangalang ibibigay sa bata tapos itatayo mo yung itlog sa platito. Kapag tumayo ang itlog, yun ang magiging pangalan ng bata. Kaya naging Gina ang ibinigay namin sa iyo. Ibig sabihin, alam din ni Mang Dolfo ang kalagayan niyo? Alam niyang aswang kayo? Wala siyang nalaman tungkol sa ganong bagay hanggang sa umalis na siya sa ating lugar. Dito pala napadpad. Wala naman pala siyang alam. Bakit pa natin kailangang umalis dito? Huwag ka nagmarami pagtanong. Basta kapag lumakas ang inay mo, aalis tayo rito. Napansin ko na parang naiinis na naman ang aking mga magulang. Kaya kahit gusto ko pang magtanong ay hindi ko na ginawa. Baka kasi kapag nagtanong pa ako ay masaktan na naman ako ni Itay. Kaya pumasok na lang ako sa aking kwarto. Pinabayaan ko na si Itay na siya na lang ang gumamot sa sugat ni inay. Nakatulog ako. Pero pagsikat ng araw ay kaagad akong nagising. Nagpaalam ako kay Itay na kukunin ko ang sahod ko kay Aling Flor. Pero ang totoo ay gusto ko lang makausap si Mang Dolfo. Dahil maraming mga bagay ang gumugulo sa aking isipan. Kagaya ng pagiging aswang ng aking mga magulang. Pero hindi naman ako ganoon. Pero sarado ang karinderiya ni Mang Dolfo. Kaya nagtuloy na lang ako kay Aling Flor. Pauwi na ako nang makita ko si Mang Dolfo. Galing pala siya ng palengke. Mang Dolfo, sandali lang po. Ikaw pala, Gina. Gusto ko lang po magtanong sa inyo. Kagabi kasi tinawag niyo ako Leilani. Ibig pong sabihin, alam na alam niyo ang aking pagkatao mula sa aking pagkabata. Naguguluhan po ako kaya kung maaari lang, sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano bang gusto mong malaman? Ang tungkol sa aking pagkatao. Totoo ba akong anak ni Itay at Inay? Abay, bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Hindi ba dapat ang mga itay mo ang tanungin mo? Magagalit sila kapag tinanong ko yan, Mang Dolfo. Masasaktan lang ako kapag nagpumilit pa ako. Sinasaktan ka nila? Opo. Mula pa sa aking pagkabata, naranasan ko ng pananakit nila kapag hindi ako sumunod sa mga gusto nila. Kaya nga naiisip ko minsan na baka hindi nila ako totoong anak. Nakakaawa palang naging kalagayan mo sa kanila. Patawarin mo ako kung iniwanan kita sa kanila.
Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko noong mga panahong yun. Iniwan niyo ako sa kanila. Ibig bang sabihin kayo ang aking ama? Ang kapatid ko ang tunay mong ama. Silang mag-asawa ay nabiktima ng aswang. Kaya ako ang pansamantalang nag-alaga sa iyo noon. Pero wala akong trabaho noon. Kahit ang aking sarili ay hindi ko kayang buhayin. Kapit-bahay ko silang mag-asawa. Wala silang anak. Kaya inalok kita sa kanila. Kung ganon, tiyuhin ko pala kayo. Pinatay ng aswang ang mga tunay kong magulang. Oo, Gina. Pero bago mangyari yon, ay gustong-gusto ka ni na Roberto at Lydia. Kaya nang mamatay ang mga magulang mo, ibinigay kita sa kanila. Tapos ay lumayo na ako para makalimot. Kung ganon ay tamang naiisip ko dati pa. Hindi nga nila ako kadugo. Kaya pala parang hindi malang nalulungkot si inay kapag sinasaktan ako ng asawa niya. Pero dapat ka pa rin magpasalamat sa kanila. Kasi sila ang nagpalaki sa'yo. Utang na loob mo yon sa kanila. Huwag mo yung kakalimutan. Hindi ko po alam kung dapat ba ako magpasalamat. Hindi naging masaya ang buhay ko. Teodolfo, hanggang kailan ba dapat bayaran ng utang na loob? Sa mga taong pinagkakautangan mo ng buhay at nag-alaga sa iyo mula sa iyong pagkabata. Habang nabubuhay ka, obligasyon mo na tulungan sila bilang mga magulang mo. Kahit naging masama sila, utang na loob mo pa rin ang buhay mo sa kanila. Hindi na ako kumibo. Tumalikod na ako kay Teodolfo. Napuno na ng sama ng loob ang aking tip-tip. Kaya nang makauwi ako ay gusto ko nang kumprontahin sina inay at itay. Pero bago yung nagawa ay nakarinig na kami ng mga yabag at ingay sa labas ng aming bakod. Nang sumilip si itay ay nakita niya ang mga pulis na pinapaligiran na ang aming bahay. Kaya kaagad siyang nataranta. Mang Roberto! Sumuko na kayo! Ayokong saktan kayo pero nilabag niyo ang batas! Ay, nalanti ka na. Napapaligiran na tayo ng mga pulis. Ay, naunguna pa ang walang niyang Manuel na yon. Sumuko na kayong tatlo. Wala na kayong tatakbuhan. Kailangan niyong palagutan ang ginawa ninyo kay Perez at Romano. Men! Hindi susuko ng maayos sa mga ito. Patayin silang lahat! Ang ibig sabihin ay nakapagsalita pang walang hiyang Perez na yon. Hindi mo sinigurado ang kamatayan niya, Roberto. Dahil sa'yo ay nagigipit tayo ngayon. Huwag mo na akong sisihin. Nakita mo naman na mabulabog ang mga tao kagabi. Kaya hindi ko na naisip na makakapagsalita pa ang walang niyang yon. Kung ganon, anong gagawin natin ngayon, Roberto? Tatakas tayo, Lydia. Madali naman tayo makakalayo dito kapag ginusto natin. Halika na. Pinipuwersa nilang pumasok sa bakuran. Pasukin na natin! Dali! Itay, kung tatakas kayo, paano naman ako? Tiyak na mahuhuli ako ng mga pulis. Tadya naman ang hudas na si Manuel. Kahit paano ay tiyak namang interesado pa rin yun sa'yo. Hindi ka niya sasaktan. Magagawa niyo ako iwanan sa panahon ito. Pwede ako patayin ng mga pulis kasi alam na nilang ginawa natin kagabi. Gusto ka man naming isama. Hindi naman pwede, Gina. Hindi ka naman makakalipad na kagaya namin na pwedeng mag-anyo ng hayop. Bakit nga ba hindi ako katulad niyo? Hindi ko nagagawa ang mga bagay na kaya niyo gawin. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ba ang mga tunay ko magulang? Kung may gusto ka malaman, puntahan mo si Dolpo. Ipapaliwanag niya sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Halika na, Lydia. Umalis na tayo! Sa pagkakataong yun ay sumabog ang lahat ng sama ng loob na kinikimkim ko ng matagal na panahon. Ang takot ko sa kanila ay napalitan ng galit. Lalo pa ngayon na basta na lang nila ako iiwan. At isa sakripisyo sa mga pulis. Ililigtas nila ang kanilang mga sarili.
Kung ganon, totoo palang lahat ng sinabi ni Teodolfo. Hindi niyo ako kadugo. Anak ako ng kapatid niya. Kayo din ba ang pumatay sa mga tunay kong magulang para makuha niyo ako? Sa palagay ko ay wala na kaming dapat na itago. Oo, kami nga ang pumatay sa kanila. Kasi gusto ka namin na palakihin upang pagdating ng panahon ay matulungan mo kami kagaya ng ginagawa mo kapag nambibiktima kami. Kaya pala sobrang lupit mo sa akin mula sa aking pagkabata. Kapag hindi ka sinunod, sinasaktan mo ako. Hindi ka man lang naawa sa akin. Kaya pala hindi ko naramdamang mahal niyo ako. Mga hayop kayo! Dapat kayo mamatay! Ikaw ang dapat mamatay. Pumasok na kayo, Manuel! Nandito ang mga aswang! Tantaka sila! Biglang umigpaw ang kamay ni Itay. Sinampal niya ako ng malakas. Kaya bumalandra ako sa lamisang naroroon. Nahilo ako. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang kirot ng aking labi. Kasunod ay tumulo ang dugo. Tuluyan ng humalo ang dugo sa aking luha. Galit at pagkasuklam ang naramdaman ko sa kanila ng pagkakataong ito. Kahit anong ginawa niyo sa akin, hindi ako nagdamdam kasi iniisip ko may utang na loob ako sa inyo. Pinalaki niyo ako, kaya dapat ko suklian niyo ng pagsunod sa mga utos niyo hanggang ngayon. Kapag ako nahuli ng mga pulis, ako ang mananagot sa lahat. Kung panagutan mo man ang aming mga kasalanan, bayad lang yun sa utang mo sa amin sa ginawa naming pagpapalaki sa iyo. Masistira na nila ang pintuan! Tayo na! Sige, umalis na tayo. Pero babalikan ko ang mga taong sumira ng mga plano kasama ng lokong Dolfo na yun. At ikaw, hindi pa tayo tapos. Puputulin ko yung matabil mong dila. Mamatay ka na! Sumbain ka! Dinampot ko ang patalim pero nakalayo na si Itay. Hilam ang mga mata ko sa luha habang nakatingin sa bintana ng kusina kung saan dumaan sina Itay at Inay. Mabilis silang nakalayo dahil sa naging mga ibong itim sila. Isa iyon sa kakayahan nila na nakikita ko mula sa aking pagkabata. Kahit anong oras basta ginusto nila ay nagagawa nila. Iyon nga lang mas mabangis at mas malakas sila kapag gabi na. Nang mawala na sila sa aking paningin, ay nanlulumo akong naupo at hinintay ko na lang na makapasok ang mga pulis. Nang masira ang pintuan ng bahay ay kaagad na pumasok si Manuel. Tinutukan ako ng barel. Halata ko sa kanyang mga mata ang matinding galit. Itaas mo ang kamay mo! Huwag ka nang magtanggang lumaban. Mapipilitan akong saktan ka. Bitiwan mo ang patalim na yan! Manuel, magpapaliwanag ako. Sa presinto ka na magpaliwanag. Itaas mo ang kamay mo! Sumunod ka na, Gina. Pakiusap. Huwag mo nang tanggahin lumaban. Hindi naman talaga ako lalaban. Eto, bibitiwan ko na. Nasaan ang mga inay at titay mo? Wala sila dito, nakatakas na. Iniwanan na nila ako. Ang tagal mo akong pinaikot sa iyong mga palad. Naniwala akong isa kang mabuting tao. Minahal kita pero isa ka palang halimaw na dapat mamatay. Magkakamali ka, Manuel. Pabayaan mo ako magpaliwanag. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Bago namatay si Perez, sinabi niya na kayo ang mga aswang na sumalakay sa kanila. Kaya wala ka nang ipapaliwanag pa. Manuel, kailangan mo lagyan ng pusa si Gina. Baka makatakas pa yan kagaya ng mga magulang niya. Pinaghandaan ko na to, sir. Kaya sinunod kong sinabi ng lalaking taga-Tondo. Pilak na posas ang dapat gamitin sa mga aswang na kagaya ni Gina. Nilagyan ako ng pusas na yari sa pilak ni Manuel. Tapos ay hinatak niya ako palabas ng bahay. Habang naglalakad kami palabas ng kalsada kung saan nakaparada ang mobile patrol, ay napadaan kami sa karinderiya ni Teodolfo.
Nang makita niya na nakapusas ako at dala-dala ni Manuel, ay nagmamadali siyang lumabas ng karinderya. Naglapitan na rin ang mga kapitbahay namin na nakikiosyoso. Nakita ko na lahat ay mayroong mga hawak na pamalo at itak. Anong nangyari, Gina? Anong ibig sabihin nito, Manuel? Bakit hinuhuli ninyo siya? Mang Dolfo, matagal tayong pinaglaruan nitong si Gina. Akala natin mabuting tao dahil mukhang inosente. Pero nagiging halimaw naman pala sa gabi. Nagiging halimaw? Baka naman nagkakamali ka, Manuel. Totoong sinabi ko, Mang Dolfo. 2 pulis ang nabiktima nila kagabi. Mabuti na lang at nakapagsalita si Perez bago mamatay. Kung hindi, ay patuloy tayong paiikutin sa palad ng pamilyang to ng mga aswang na dito pala nagtatago sa lugar natin. Gina, hindi mo sinabi sa akin na naging ganyan ang buhay mo. Di pa ba sinabi ko na sa inyo na hindi naging masaya ang buhay ko mula pagkabata? Dahil aswang ang mga tao nagpalaki sa akin. Pero hindi ako katulad nila. Hindi mo na ako mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Sige, lakad na. Tayo na, Manuel. Dumadami na ang mga tao. Kapag nagsimula ang mga yan, nasaktan si Gina. Wala tayong magagawa para mapigilan sila. Tiyak na masasaktan siya. Tayo na. Sumang-ayon naman si Manuel. Dinala niya ako sa mobile patrol at isinakay roon. Kaagad na kaming umalis sa lugar na yon. Pagdating sa presinto, ay kaagad nila akong ikinulong sa pangamba na baka makatakas pa ako. Nang nakakulong na ako ay muli kong nakita si Ernesto. Habang papalapit siya sa akin ay nakita ko ang matinding galit sa kanyang muka. Mabuti naman at bumagsak ka na din sa kamay ng batas. Sabi ko na nga ba eh. Kaya bigla kayong nawala pagkatapos ng sunog. May kinalaman kayo sa mga aswang na pumatay sa kapatid kong si Milet. Ernesto, ang sabi mo sa akin kapag nilagyan ko ng posas na may kahalong pilak ng isang aswang, ay tiyak na masasaktan. Totoo yun, sir. Yun kasi ang sinabi sa akin ng matandang albularyo nang iuwi ko sa probinsya ang kapatid ko para doon ilibing. Kahit nga daw asin, kapag sinabuyan ng aswang, ay mapapaso sila at malalapnos ang katawan. Kung ganun, edi subukan natin ang mga sinasabi mo para malaman natin kung totoo nga. Ito ang garapon ng asin. Hindi ako aswang kagaya ng iniisip nyo. Sinungaling ka! Sinabuyan nga ako ng asin ni Ernesto. Pero dahil hindi naman talaga ako aswang, ay baliwala sa akin kahit ilang ulit niya akong sinabuyan ng asin. Dinakot ko pa ang mga nahulog sa sahig at inilagay sa aking palad. Pero nagulat sila nang wala man lang akong nararamdaman. Kahit kaunting sakit, nang tamaan ako ng mga asin na isinaboy ni Ernesto. May aswang ba na hindi takot sa asin? May aswang ba na hindi napapaso sa posas na pilak? May aswang ba na kumakain ng bawang kagaya ng adobong baboy ni Teodolfo? Teodolfo? Paano mo naman siya naging tiyuhin? Dito lang kayo nagkita sa Quiapo. Manggin ko talaga siya. Ipinaampun ko sa mag-asawang Lydia at Roberto. Hindi ko naman alam na mga aswang pala sila. Kung ganon, sinamang Roberto at Aling Lydia pala ang aswang na bumiktima sa mga natagpuang bangkay. Oo, tama ka. Sila nga. Hindi nila ako kadugo kaya nga pinabayaan na nila ako, di ba? Tumakas sila habang napapaligiran yung bahay. Pero paano sila nakatakas? Nag-an yung hayop sila, kaya sila nakatakas. Pero bakit hindi mo sila pinigilan? Bakit pumapayag ka na maging katulong nila sa pambibiktima? Kagaya ng ginawa niyo kina Perez. Sir, kung kayo nasa kalagayan ko, magagawa niyo pa bang sumuway sa mga utos sila? Kung sa tuwing gagawin mo yon, masasaktan ka? Sa harapan nila ay hinubad ko ang aking mga damit. Nakita nila ang malaking piklat sa aking buong katawan.
gawa ng kalupitan ni Itay Roberto. Nagulat silang lahat. Hindi nakatiis si Manuel dahil plano ko na pati ang suot kong pantalon ay huhubarin ko na. Binuksan niya ang kulungan at pumasok doon. Kinuha niya ang aking damit at saka ipinasuot sa akin. Pakiusap. Huwag mo nang hubarin ang pantalon mo. Tsaka itong damit mo, isuot mo na. Ngayon ba'y naniniwala ka na? Oo. Naniniwala na kami na hindi ka nga kagaya nila. Sila ang dapat managot sa mga krimeng nagawa nila at hindi ikaw. Kung ganun, ay alam mo ba kung saan sila pumunta? Hindi ko alam, sir. Tumakas na sila at pinabayaan na ako. Iniligtas lang nila ang kanilang mga sarili. Kayon ko naisip na baka sila rin ang pumatay sa tunay mong mga magulang, Gina. Kasi naaalala ko noon, gustong gusto ko nila. Kaya natuwa sila nang ibigay kita sa kanila. Pinalaki ka para maging katulong sa pambibiktima nila. Pero ngayon, wala ka ng silbi ay iniwanan ka na. Oo, Teodolfo. Inamin ni Itay Roberto na ginawa niya yon para matupad ang plano nilang makuha ako. Malinaw na ang lahat ngayon. Ganun pa man may pananagutang ka pa din sa batas, Gina. Kasi naging kasangkapan ka para maisagawa nila ang krimen. Pero magiging bagaan naman ang parusa mo. Ganun talaga, sir. Nagkasala ako kaya tatanggapin ko ang parusa. Huwag ka mag-alala, Gina. Nandito naman ako para tulungan ka. Salamat, Manuel. Pero sir, kailangan pa rin nating mahuli ang mga magulang niya para panagutin sa mga ginawa nila. Hindi naman tumitigil ang mga kasamahan naming pulis sa paghahanap sa kanila. Magtulugan na lang tayong lahat. Kung hindi pa sila aalis dito sa Quiapo, tiyak na mahuhuli sila. Aalis na muna ako, Gina. Sasama ako sa mga pulis sa paghahanap sa mga walang hiyang yon. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nilang pagpapahirap sa'yo. Sige po, Teodolfo. Mag-iingat kayo. Malalakas at mababangis sa mga yon. Narinig kong sinabi ni Itay na babalikan kayo dahil sinira niyo mga plano nila. Kayo ni Manuel, pati ako. Puputulan niya ng dila para hindi na makapagsalita pa. Di nga nagtagal ay lumabas na rin sa kulungan si Manuel. Muli niyang isinara ang kulungan. Umalis sila sa estasyon para mag-ikot sa lahat ng lugar sa Quiapo na maaaring puntahan ni na Itay at Inay. Kaya naman naupo na lamang ako sa papag na naroon. Di nagtagal ay nakaramdam ako ng pagkaantok. Kaya nakatulog ako. Lumipas ang mahabang oras. Nang magising ako ay madilim na. Tumayo ako at lumapit sa rihas. Nang sumilip ako sa rihas ay nakita kong iisa lang ang bantay na pulis. Maya-maya lang ay nakita kong dumating si Manuel. Bigla niyang binira ang bantay hanggang sa makatulog iyon. Tapos ay kinuha niya ang susi ng kulungan at pinakawalan ako. Itatakas kita dito, Gina. Hindi mo panatag ang kalooban ko kapag naiisip ko na dito ka matutulog sa kulungan. Pero maaari kang makasuhan sa gagawin mo, Manuel. Walang problema sa akin yun, Gina. Mahal kita kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nagkamali na ako ng pusasan ka at hindi ka agad naniwala sa'yo. Patawarin mo sana ako. Kinakabahan ako sa gagawin natin. Tiyak na maaalis ka sa pagkapulis kapag tinakas mo ko. Huwag na natin tong ituloy. Nabanatan ko ng kasama ko. Wala na tong atrasan. Halika na. Mabilis kaming tumakbo palayo sa estasyon ng pulis. Mahigpit ang pagkahawak ko sa mga kamay ni Manuel. Habang tumatakbo kami sa madilim na kalsada, maya-maya lang ay nakarinig kami ng malakas na ungol ng mga aswang. Nang mapalingon ako sa aming likuran ay nakita kong humahabol na pala sa amin si Inay. Di nagtagal ay tumigil kami sa pagtakbo dahil nasa unahan na namin
si Itay. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Ang dalawang tao na gusto kong balikan ay magkasama na ngayon. Talagang ibinigay na sa akin ang magandang pagkakataon. Pinagod mo ako, Gina. Talagang suwail ka. Naging suwail ako dahil na rin sa inyo. Makasarili kayong dalawa. Kung meron dapat magbayad ng kasalanan, kayo yon. Napakasama nyo. Talagang naging matapang ka na ngayon dahil sa lalaking yan at sa Tio Dolfo mo. Pero hindi bale. Pagkatapos namin kayong patayin ay isusunod ko na ang tiyuhin mo para magsama-sama na kayo sa impyerno. Sa palagay ko, ay mauuna kayong dalawa na pumunta doon. Kayo ang ibinigay ng pagkakataon sa amin para matapos ng inyong kasamaan. Anong ibig mong sabihin? Planado namin ang lahat ng ito mula sa pagtakas ni Gina. Naisip ko kasi, nababalikan niyo siya. Plano niyo siyang patayin. Mabuti na lang at nauna ako sa inyo. Ngayon, nahulog na kayo sa aming patibong. Hindi na kayo makakatakas. Pagbabayaran nyo ngayon ang ginawa ninyo sa kapatid ko. May gaganti ko na din si Milet. Mga hangal kayong lahat. Liga! Tapusin na natin ang mga hangal na ito! Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril ng mga pulis. Kasabay ang malakas na angil ng mga aswang. Nang susugurin ako ni Itay ay humarang si Manuel. Kaya nang makalapit siya ay bunganga ng baril ni Manuel ang nakagat niya. Kaya nang iputok iyon ni Manuel ay sumabog ang bunganga niya. Si Inay naman ay hinarap ang iba pang mga pulis. Pero malagim na kamatayan ang sinapit niya. Kahit naging masama sila hanggang sa huli, ay hindi ko pa rin maiwasan ang mapaluha dahil matagal ko rin silang nakasama. Naging bahagi ng buhay ko. Pero sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Lahat ng kasamaan ay may katapusan. Patawad, Gina. Wala kaming pagpipilian kung hindi tapusin ang kanilang kasamaan. Alam ko, Manuel. Naintindihan ko. Pinagbayaran lang nila lahat ng kanilang mga kasalanan. Nawala man sila sa buhay mo, nandito naman ako na handang tumulong at mag-alaga sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Tama si Manuel. Simula sa araw na ito ay magiging masaya ka na, Gina. Nandito rin ako para bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo. Salamat, Tio Dolfo. Ngayon kumpleto ng pagkatao ko. Alam ko na kung ano talaga ako. Pagkatapos na maayos ang kaso ko, handa ako magsimula ng bagong buhay para makasama si Manuel habang buhay. Sa tulong na rin ni Manuel at Sergeant Abel, ay madaling naayos ang kaso ko, Miss Amy. Nakalaya ako at nagsimula ng bagong buhay. Tinupad ni Manuel ang pangako niya na hindi niya ako pababayaan. Nang magplano kaming magpakasal ay kay Tio Dolfo na kami nagpaalam. Kaya naging masaya ang aming kasal at namuhay kami ng maligaya. Pero ang madilim at malagim na karanasan iyon sa aking buhay ay hindi ko na makakalimutan magpakailanman. At iyan po ang kwento ng aking buhay, Miss Amy. Maraming salamat kung mapipili niyo ito at mailalabas sa inyong channel. More power and God bless.